So ito guys, may nagtanong sa akin ng about na pinost ko dati na kung saan ilang followers lang yung karoon ako at na-monetize ako. So yung pinost ko na 1.7, yun lang po talaga yung followers ko guys sa aking page. May nagtanong sa akin doon, bakit sa kanya 50 followers na siya, 50k as in yung followers niya, and then may 3 video na siya nagka-million views na guys. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa siya na-invite sa monetization tools, sa content monetization tools? Ito yung masasabi ko guys. Kasi lalo na pagbaguhan tayo dito sa ating social media at gusto natin maging content creator, marunong tayo mag-research guys sa mga sikat ng content creator. Kasi may matutunan tayo doon. Kung baguhan pa lang tayo, meron tayong mga hindi alam bilang isang content creator kung gusto natin. Dating ina-upload ko guys, ang daming mga 1,000 ang views ko. Maniwala ka sa pagkakanta ko, sa mga view na binibidyohan ko, ina-upload ko 1,000 ang views. Pero hindi ako nakaka-receive galing kay Facebook na magandang notification na masasabi sa aking account. Wala akong nare-receive ng mga maganda. So ang ginawa ko guys, noong mga January lang, nagpalit ako ng content. So, kahit mataas ang views ko doon, bakit ang tagal ko nang monetize? So, kahit mataas ang views ko doon, sinubukan ko magpalit ng content. So, ito yung ginawa ko. Nag-tutorial ako. So, sinubukan ko mag-tutorial kasi mas patok din ang tutorial ngayon guys. Tutorial ako. Maniwala kayo sa hindi. Alam niyo, magkano lang mga views ko talaga. Mababa ang mga views ko sa aking pag-tutorial. Sa aking mga tutorial, napakababa lang talaga ng mga views. Minsan mayroon nga hindi umabot ng 100. Tapos napakaliit na aking followers, 1.7 lang talaga guys. Pero nung simulang nag-change ako ng content, doon ko na-receive ng maganda. Ang daming na-receive ko galing kay Facebook. Magaganda yung mga na-receive ko, mga feedback ni Facebook sa mga ginagawa kong content. Hindi ko pa talaga nakalimutan yung bago ako nabigyan ng partnership at sa aking Facebook page, na-invite ako sa tools na to. Kasi maganda yung content na ginagawa ko. Kung baga nagustuhan ako ng ibang brand na yung content na ginagawa ko, kaya binigyan din ako ng tools na ito yung partnership ads. So nalala nyo guys, pinost ko yun dati. So yun pangalawang notification na receive ko kay Facebook. Doon pa ako talaga medyo na-curious. Ako medyo na-curious talaga. Dahil ang nakalagay kasi doon sa notification ko guys, kasi binura ko na yun para magkaroon ng yung storage ng cellphone ko. So binura ko na siya sa aking cellphone. So, ang hindi ko lang talaga makalimutan din doon padala ng good news. Good news talaga yung pakiramdam po doon guys, is na-curious ako. Sabi ko, hindi kaya malapit na ako ma-monetize nito. Kasi, imagine ka, padalan ka na. Pinapublish na nila yung mga video mo dahil sa mga high content na ginagawa mo. Napaisip ko guys, high content yung ginagawa ko, maliliit lang ang views ko, tapos maliit ang followers ko. Sabi ko, napakaliit lang, sabi ko. So, I try my best to research naman. So, nag-research ako. So, at saka, pinasa ko talaga ang pinaka-importante guys. Pinasa ko yung community standard ni Facebook. Kung ano yung bawal at ano yung pwede mong gawing content. So, doon sa nabasa ko guys, kahit mababa ang views mo sa mga content na ginagawa mo, kapag magugustuhan ito ni Facebook, ma-invite ka sa isang tools na ito yung content monetization. Kasi ang nakasaad doon guys is gumawa ka ng content yung may matutunan yung tao, yung makarelate yung tao, may makukunan na kunting kaalaman yung tao sa mga content na ginagawa mo. Hindi yung video ka lang ng video. So yun pala yung nakakaon doon guys. Kasi diba yung sinabi ko sa inyo na sinubukan ko mag-tutorial,
mababa ang views ko. Meron naman iba dun lumagpas naman ng 600, 700, ganun. Napakababa. Tapos, doon ako tama naman. So, parang napaisip ako guys. Yung tutorial kong ginagawa, tama. Kasi, itong tutorial ko, makakatulong ito ma-apply sa mga pagkuha na maging content creator. Mayroon silang makukunan dito sa aking mga tutorial. Yung binibigay kong tips sa kanila, may makukunan sila dito. May matutunan, may apply sila sa kanilang mga content. So, yan pala yung hinahanap ni Facebook. Na yung mga content na ginagawa mo, kailangan may natutunan yung tao, kaalaman na ibinibigay mo sa tao. Kung baga may makukuha yung tao sa content na ginagawa mo. So, hindi ako maniniwala guys na sinasabi nila na maraming followers, malaki ang views, monetize ka. Hindi binabasihan ang followers guys kung kaano kataas ang followers mo. Hindi din binabasihan kung marami ang views mo. Kasi, imagine ka, 50 followers kaya, nagtanong sa akin, and then mayroon na siyang 3 video na million views, pero hindi pa siya na-invite. O, diba? So, wala yan sa followers at saka views. Ito pa. Ito yung sinabi ko sa dati kong content, na yung vlog kong ginawa guys, na kailangan talaga marunong ka mag-research. So, kapag personal account ang ginagamit nyo, tapos 4 to 5 years pataas na yan na ginagamit mo. So, marami na tayong na-post dyan sa ating account, diba? So, nung binago ni Facebook na ang mga personal account ay pwede nang mag-earnings, ito turn on mo lang yung professional mode. Hindi natin alam pala, yung mga in-upload natin dati ay against sa community standard ni Facebook. Kung baga, bawal pala yun. Kapag wala kang authority na mag-promote yan, mag-post ng product na ano ang ipopost mo, i-promote mo, wala kang right. Tingnan nyo guys, Facebook page ko lang nabigyan ng tools ng content monetization, na-invite sa tools na yan. Samantala yung personal account ko guys, hindi. Kasi marami akong violation doon guys. So kahit anong linis ko po talaga, hindi talaga siya matatanggal. Kahit anong delete ko. Nahirapan ako doon na magbura ng mga violation ko. Support in blocks guys. Makikita nyo doon kung mayroon kayong violation doon. May na-post kayo. So, pwede yung burahin yun. Pero may ibang way pa kung pwede. So, na-try ko, hindi pa rin talaga. So, yun ang mahirap. Diba? Pag personal account mo, tapos ilang taon na yan ang account mo. So, marami kang na-post na violation yun. Or mga kadalasan kasi nagkaroon ng violation. Copyright is yung mga audio na ginagamit natin. Yung mga nire-recommend ni Facebook. Number 1 yan guys, naging copyright ang ating mga content. So, ang suggestion ko, kung gusto mo monetize dito sa bagong tools ni Meta, ang content monetization, linisin nyo muna yung account nyo guys. Mas mabilis. Kasi ito, yung account ko na monetize. Bago ako nabigyan ng mga ganyang notification guys, at bago ako na monetize, nilinis ko yan guys. Inisa-isa ko talaga sa pagtingin yan. Lahat ng in-upload ko. Tinanggal ko lahat. So, may mga tutorial ako yung bawal na i-upload guys. So, pwede nyo tingnan nyo. So, yan lang po ang may advice ko. Linisin nyo para ma-invite kayo sa tools. Maraming salamat. See you in my next vlog. Thank you for watching. Follow, like, and share.